Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Kayo po ba ay nahihirapan sa pagpapanatili ng tamang antas ng inyong blood sugar? Naghahanap ba kayo ng mga natural na paraan para pamahalaan ang diabetes nang hindi isinasakripisyo ang masasarap na pagkain? Nasa tamang lugar po kayo. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang top 15 na gulay para sa mga pasyenteng may diabetes. Ang mga gulay na ito na puno ng lakas ay sagana sa fiber para pabagalin ang pagsipsip ng asukal, puno ng mahahalagang sustansya, at may mababang glycemic index GI para mapanatiling matatag ang inyong blood glucose. Kung layunin ninyong mapabuti ang insulin sensitivity, maiwasan ang biglaang pagtaas ng asukal, o simpleng gumawa ng mas matalinong pagpili ng pagkain, ang listahang ito ay isang malaking tulong. Siguraduhing panoorin hanggang sa dulo para hindi ninyo makaligtaan ang pinakamahuhusay na gulay na angkop para sa diabetes. At kung bago po kayo rito, pindutin na ang subscribe button at sumali sa ating pamilya para sa mas marami pang payong pangkalusugan at nutrisyon mula sa mga eksperto. 1. Broccoli. Ang broccoli ay namumukod-tangi bilang isang makapangyarihang gulay na nag-aalok ng mga natatanging benepisyo sa kalusugan na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Ang kakaibang komposisyon nito ay nagbibigay ng mga kalamangan na hindi karaniwang matatagpuan sa ibang mga gulay. Ang isang pangunahing sangkap ng broccoli ay ang sulforaphane, isang sulfur compound na malawakang pinag-aralan para sa mga katangiang nagtataguyod ng kalusugan. Ang sulforaphane ay nagpapakita ng malakas na epekto bilang antioxidant at anti-inflammatory na mahalaga sa pagpapababa ng oxidative stress at pamamaga, na parehong malaking kontributor sa insulin resistance at mataas na antas ng blood sugar. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na maaaring mapabuti ng sulforaphane ang insulin sensitivity at mabawasan ang fasting blood glucose levels, na ginagawa itong isang mahalagang karagdagan sa dieta para sa mga may type 2 diabetes. Bukod dito, ipinakita na ang sulforaphane ay nag-a-activate ng mga detoxification enzyme sa atay na nagpapahusay sa kakayahan ng katawan na alisin ang mga mapaminsalang sangkap. Ang epektong ito ng pag-detoxify ay natatangi sa mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli at may papel sa pagbabawas ng panganib na magkaroon ng mga komplikasyong nauugnay sa diabetes. Bilang karagdagan sa sulforaphane, ang broccoli ay mayaman sa glucoraphanin, ang pasimuno sa sulforaphane. Ang compound na ito ay lalong nag-aambag sa kakayahan ng gulay na i-regulate ang mga antas ng blood sugar at suportahan ang kalusugan ng metabolismo. Ang pagkakaroon ng parehong glucoraphanin at sulforaphane sa broccoli ay nagbibigay ng dalawahang mekanismo para labanan ang hyperglycemia, isang benepisyo na hindi karaniwang matatagpuan sa ibang mga gulay. Higit pa rito, ang broccoli ay naglalaman ng malaking halaga ng chromium, isang trace mineral na nagpapahusay sa pagkilos ng insulin at tumutulong sa pagkontrol ng blood glucose. Ang papel ng chromium sa pagpapalakas ng aktibidad ng insulin
ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na may diabetes dahil tumutulong ito sa pagpapanatili ng pinakamainam na antas ng blood sugar. Ang fiber content sa broccoli ay nag-aambag din sa mga natatanging benepisyo nito. Bagamat maraming gulay ang mataas sa fiber, ang partikular na uri ng soluble fiber sa broccoli ay ipinakitang nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose na humahantong sa mas matatag na antas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ang katangiang ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa pamamahala ng diabetes dahil nakakatulong itong maiwasan ang mabilis na pagtaas ng blood glucose. 2. Brussels sprouts. Isa sa mga namumukod-tanging katangian ng Brussels sprouts ay ang kanilang napakababang glycemic index GI na sumusukat kung gaano kabilis magpataas ng antas ng blood sugar ang mga pagkain. Sa GI na humigit kumulang 15 ang Brussels sprouts ay may minimal na epekto sa blood glucose na ginagawa itong isang ideal na pagpipilian para sa pagpapanatili ng matatag na antas ng blood sugar. Bukod sa kanilang mababang GI, ang Brussels sprouts ay mayaman sa alpha-lipoic acid ALA, isang malakas na antioxidant na hindi karaniwang matatagpuan sa maraming gulay. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang ALA ay nakapagpapababa ng antas ng glucose, nagpapahusay ng insulin sensitivity at pumipigil sa mga pagbabagong dulot ng oxidative stress na lahat ay mahalaga para sa pamamahala ng diabetes. Higit pa rito, ang Brussels sprouts ay isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina K na nagbibigay ng mahigit 130% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake bawat tasa. Ang bitamina K ay may mahalagang papel sa kalusugan ng buto at pamumuo ng dugo at ipinapahiwatig ng mga bagong pananaliksik na maaaring makatulong ito sa pag-regulate ng insulin sensitivity na nag-aalok ng karagdagang suporta para sa pagkontrol ng blood sugar. Ang pagsasama ng Brussels sprouts sa inyong dieta ay maaari ring makatulong sa pamamahala ng timbang, isang pangunahing salik sa pagkontrol ng diabetes. Ang mataas na fiber content nito ay nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog na nagbabawas sa kabuuang calorie intake at tumutulong na mapanatili ang isang malusog na timbang. Sa buod, ang natatanging kombinasyon ng mababang glycemic index, mataas na nilalaman ng alpha-lipoic acid, saganang bitamina K, at suporta sa pamamahala ng timbang ay ginagawang isang pambihirang gulay ang Brussels sprouts para sa mga individual na naglalayong epektibong pamahalaan ang diabetes. 3. Spinach kangkong. Alugbati ang spinach, isang berdeng madahong gulay, ay may isa sa pinakakahanga-hangang katangian ang mataas na nilalaman ng nitrate. Ang mga dietary nitrate sa spinach ay nagiging nitric oxide sa katawan, isang molekula na may mahalagang papel sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Tumutulong ang nitric oxide na paluwagin ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo, mga salik na mahalaga para sa kalusugan ng puso na kadalasang isang alalahanin para sa mga may diabetes. Bukod dito, ang spinach ay isang pambihirang pinagmumulan ng magnesium, isang mineral na nagsisilbing cofactor sa mahigit 300 enzymatic reactions, kabilang ang mga kasangkot sa metabolismo ng glucose. Ang sapat na paggamit ng magnesium
ay iniuugnay sa pinabuting insulin sensitivity na nagbibigay daan para sa mas mahusay na regulasyon ng mga antas ng blood sugar. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na may diabetes dahil ang kakulangan sa magnesium ay maaaring makasira sa paglabas at pagkilos ng insulin. Dagdag pa rito, naglalaman ang spinach ng mga natatanging plant compounds tulad ng MGDG, monogalactosyl diacyl glycerol, at SQDG, sulfokinobutyl diacyl glycerol, na nagpakita ng potensyal na pigilan ang paglaki ng mga selula ng kanser. Bagamat ang mga compound na ito ay pangunahing pinag-aaralan para sa kanilang mga katangiang panlaban sa kanser, ang kanilang presensya ay nagdaragdag sa pangkalahatang profile ng spinach na nagtataguyod ng kalusugan, na nag-aalok ng mga benepisyo na hindi karaniwang matatagpuan sa ibang mga gulay. Carrots. Ang carrots, dahil sa kanilang matingkad na kulay at natural na tamis, ay madalas na kino-question kung angkop ba sa dieta ng isang may diabetes. Gayunpaman, ang mga ugat na gulay na ito ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan na ginagawa silang isang mahalagang bahagi ng dieta para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Isa sa mga natatanging katangian ng carrots ay ang mataas na nilalaman ng beta-carotene, isang malakas na antioxidant na ginagawang bitamina A ng katawan. Ang sustansyang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na paningin, balat, at immune function. Kapansin-pansin, ipinahiwatig ng ilang pag-aaral na ang mga dieta na mayaman sa beta-carotene ay maaaring makatulong na protektahan laban sa diabetic retinopathy, isang komplikasyon ng diabetes na maaaring humantong sa pagkawala ng paningin. Bukod sa beta-carotene, ipinapahiwatig ng kamakailang pananaliksik mula sa University of Southern Denmark na maaaring mapahusay ng carrots ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang mga antas ng blood sugar at positibong maimpluwensyahan ang komposisyon ng gut bacteria. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga bioactive compound sa carrots ay maaaring mapabuti ang glucose tolerance at magtaguyod ng isang mas malusog na balanse ng gut microbiota na mga mahalagang salik sa pamamahala ng type 2 diabetes. 5. Asparagus. Ang asparagus na may malambot na mga tangkay at natatanging lasa ay hindi lamang isang kasiyahan sa pagluluto, kundi isang powerhouse din ng nutrisyon. Ang pambihirang profile ng sustansya at bioactive compounds nito ay nagpapaiba rito sa ibang mga gulay na ginagawa itong isang mahalagang karagdagan sa isang dieta na angkop para sa diabetes. Isa sa mga pinakakahanga-hangang katangian ng asparagus ay ang mataas na nilalaman ng amino acid na asparagine na nagsisilbing natural na diuretic. Ang epektong diuretic na ito ay tumutulong sa katawan na alisin ang labis na asin at likido, kaya't nagpapababa ng presyon ng dugo, isang karaniwang alalahanin para sa mga may diabetes. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng paglabas ng sodium sa pamamagitan ng ihi, sinusuportahan ng asparagus ang kalusugan ng puso at tumutulong sa pagpapanatili ng pinakamainam na antas ng presyon ng dugo. Ang asparagus ay mayaman sa prebiotic fiber, partikular na ang inulin, na hindi natutunaw sa tiyan ngunit nagsisilbing pagkain para sa mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka.
Ang pagkilos na prebiotic na ito ay nagpapalago ng isang malusog na gut microbiome na may mahalagang papel sa pagpapahusay ng insulin sensitivity at pag-regulate ng mga antas ng blood sugar. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa gut flora, ang asparagus ay nag-aambag sa pinabuting metabolismo ng glucose na nag-aalok ng isang natatanging kalamangan na hindi karaniwang matatagpuan sa ibang mga gulay. Bilang karagdagan sa mga katangiang prebiotic nito, naglalaman ang asparagus ng yaman ng mga antioxidant, kabilang ang glutathione na kilala sa mga kakayahan nitong mag-detoxify. Tumutulong ang glutathione na i-neutralize ang mga free radical at bawasan ang oxidative stress, isang kondisyon na maaaring magpalala ng insulin resistance at humantong sa mga komplikasyon sa mga diabetic. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng pinsala mula sa oxidative, sinusuportahan ng asparagus ang kalusugan ng mga selula at tumutulong sa pag-iwas sa mga komplikasyong nauugnay sa diabetes. Bukod dito, ang asparagus ay isang mahusay na pinagmumulan ng folate vitamina B9 na nagbibigay ng humigit kumulang 70 micrograms bawat tasa na halos 18% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake. Ang folate ay mahalaga para sa synthesis at pagkumpuni ng DNA at may kritikal na papel ito sa pagbabawas ng mga antas ng homocysteine sa dugo. Ang mataas na homocysteine ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng mga sakit sa puso na laganap sa mga individual na may diabetes. Sa pamamagitan ng pag-aambag sa pagpapanatili ng normal na antas ng homocysteine, sinusuportahan ng asparagus ang kalusugan ng puso. 6. Kamatis, tomatoes. Ang mga kamatis na may matingkad na pulang kulay at makatas na texture ay hindi lamang isang pangunahing sangkap sa pagluluto, kundi isa ring powerhouse ng nutrisyon. Isa sa mga pinakakahangahangang katangian ng kamatis ay ang mataas na konsentrasyon ng lycopene, isang malakas na antioxidant na responsable sa kanilang katangiang kulay. Ang lycopene ay malawakang pinag-aralan para sa papel nito sa pagbabawas ng oxidative stress, isang kondisyon na maaaring magpalala ng insulin resistance at humantong sa mga komplikasyon sa mga pasyenteng may diabetes. Sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga free radical, tumutulong ang lycopene na protektahan ang mga selula mula sa pinsala, kaya't sinusuportahan ang pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Ang mga kamatis ay mayaman sa potassium, isang mahalagang mineral na may kritikal na papel sa pagpapanatili ng normal na antas ng presyon ng dugo. Ang hypertension ay isang karaniwang komorbididad sa mga individual na may diabetes at ang sapat na paggamit ng potassium ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib na ito sa pamamagitan ng pagtataguyod ng vasodilation at pagbabawas ng bigat sa cardiovascular system. Ang pagsasama ng mga kamatis sa dieta ay nagbibigay ng natural at epektibong paraan ng pagsuporta sa kalusugan ng puso na partikular na mahalaga para sa mga namamahala ng diabetes. Ang mga kamatis ay isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina C na nagbibigay ng humigit kumulang 19% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake bawat katamtamang laking prutas. Kilala ang bitamina C sa mga katangian nitong
nagpapalakas ng immune system at sa papel nito sa synthesis ng collagen, ngunit nag-aalok din ito ng mga partikular na benepisyo para sa mga individual na may diabetes. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na maaaring mapabuti ng bitamina C ang endothelial function at bawasan ang pamamaga na parehong kritikal sa pag-iwas sa mga vascular na komplikasyon na madalas na nauugnay sa diabetes. Bilang karagdagan sa mga sustansyang ito, naglalaman ang mga kamatis ng isang natatanging compound na tinatawag na esculento side A, isang tomato saponin na matatagpuan sa malaking dami sa loob ng prutas. Ipinahiwatig ng mga pag-aaral na ang esculento side A ay maaaring ma-metabolize sa mga derivatives na nagsasagawa ng iba't ibang kapaki-pakinabang na aktibidad sa katawan ng tao, kabilang ang mga aktibidad na anti-osteoporosis, anti-menopausal disorder, at anti-tumor. 7. Okra. Ang okra na madalas tawaging lady's finger ay isang natatanging gulay na nag-aalok ng mga partikular na benepisyo sa kalusugan. Isa sa mga pinakakilalang katangian nito ay ang mataas na nilalaman ng mucilage, isang malagel na substansya na lumalabas kapag ang okra ay niluluto o hinihiwa. Ang mucilage na ito ay may kahangahangang kakayahang kumapit sa kolesterol sa panahon ng panunaw na nagpapadali sa paglabas nito at sa gayon ay tumutulong sa pagbabawas ng antas ng kolesterol sa dugo. Ang prosesong ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga may diabetes dahil sila ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Ang mucilage sa okra ay maaaring magpabagal sa pagsipsip ng asukal sa digestive tract na humahantong sa mas matatag na antas ng blood sugar. Ang katangiang ito ay natatangi sa okra at nag-aalok ng natural na paraan para sa glycemic control na mahalaga para sa pamamahala ng diabetes. Bilang karagdagan sa nilalaman nitong mucilage, ang okra ay mayaman sa mga polyphenol, mga plant compound na may malakas na katangian bilang antioxidant. Ang mga polyphenol na ito ay tumutulong na labanan ang oxidative stress sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga free radical, kaya't binabawasan ang pamamaga at pinoprotektahan laban sa pinsala sa mga selula. Ang okra ay naglalaman ng mga lectin, isang uri ng protina na pinag-aralan para sa potensyal na papel nito sa pag-iwas sa kanser. Ipinahiwatig ng pananaliksik na maaaring pigilan ng mga lectin sa okra ang paglaki ng mga selula ng kanser sa tao na nagbibigay ng isang natatanging benepisyo na hindi karaniwang matatagpuan sa ibang mga gulay. Ang pagsasama ng okra sa dieta ay maaari ring sumuporta sa kalusugan ng buto dahil sa nilalaman nitong bitamina K at folate. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang mapanatili ang density ng buto at bawasan ang panganib ng mga bali na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga tumatandang individual na may diabetes na maaaring mas mataas ang panganib sa osteoporosis. 8. Kabute mushrooms. Ang mga kabute ay madalas na ipinagdiriwang dahil sa kanilang culinary versatility. Bukod sa kanilang mababang GI, ang mga kabute ay mayaman sa beta-glucans, isang uri ng soluble dietary fiber na ipinakitang nagpapabuti sa insulin sensitivity at nagpapababa ng antas ng blood sugar. Gumagana
ang mga beta-glucan sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng mga carbohydrate sa bituka, kaya't pinipigilan ang mabilis na pagtaas ng blood glucose pagkatapos kumain. Bukod dito, ang ilang uri ng kabute tulad ng Maitake grifola frondosa ay naglalaman ng mga natural na compound na nagsisilbing alpha-glucosidase inhibitors. Pinapabagal ng mga inhibitor na ito ang pag-breakdown ng mga komplikadong carbohydrate sa mga simpleng asukal na nagre-resulta sa mas unti-unting paglabas ng glucose sa daluyan ng dugo. Ang katangiang ito ay natatangi sa ilang mga kabute at nag-aalok ng natural na paraan para sa glycemic control na mahalaga para sa pamamahala ng diabetes. Ang mga kabute ay isang mahusay na pinagmumulan ng mga B-vitamin kabilang ang riboflavin, niacin at pantothenic acid na may mahalagang papel sa metabolismo ng enerhiya. Tumutulong ang mga bitaminang ito na i-convert ang mga carbohydrate sa magagamit na enerhiya na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Para sa mga individual na may diabetes, ang pagpapanatili ng mahusay na metabolismo ng enerhiya ay mahalaga para sa pamamahala ng mga antas ng blood sugar at pag-iwas sa pagkapagod. Higit pa rito, ang mga kabute ay sagana sa mga antioxidant tulad ng ergothioneine at selenium na tumutulong na labanan ang oxidative stress, isang kondisyon na nailalarawan sa pamamagitan ng kawalan ng balanse sa pagitan ng mga free radical at mga antioxidant sa katawan. Dagdag pa natuklasan na ang mga kabute ay nagmo-modulate ng gut microbiota sa isang paborableng paraan. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkain ng mga kabute ay maaaring magtaguyod ng paglago ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka na humahantong sa pinabuting regulasyon ng glucose. 9. Pipino cucumbers. Ang mga pipino na may mataas na nilalaman ng tubig at mababang glycemic index ay isang hydrating at blood sugar-friendly na karagdagan sa anumang dieta. Ang mga pipino ay binubuo ng halos 96% na tubig na ginagawa silang isang mahusay na pagpipilian para sa pagtataguyod ng hydration. Ang wastong hydration ay mahalaga para sa iba't ibang mga function ng katawan, kabilang ang regulasyon ng temperatura, transportasyon ng sustansya at pag-aalis ng dumi. Para sa mga individual na may diabetes, ang pagpapanatili ng sapat na hydration ay kritikal dahil ang mataas na antas ng blood sugar ay maaaring humantong sa mas madalas na pag-ihi at mas mataas na panganib ng dehydration. Ang pagsasama ng mga pipino sa dayeta ay maaaring makatulong na kontrahin ang epektong ito at suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Bukod dito, ang mga pipino ay isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina K na nagbibigay ng humigit kumulang 16% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake bawat tasa. Bilang karagdagan sa kanilang nutrient content, naglalaman ang mga pipino ng mga natatanging phytonutrients kabilang ang mga flavonoid lignin at triterpene na ipinakitang nagtataglay ng mga katangiang antioxidant at anti-inflammatory. Ang mga pipino ay mababa sa calories na may isang tasa ng hiniwang hilaw na pipino na naglalaman lamang ng mga 16 calories. Ang mababang calorie content na ito
kasama ang kanilang mataas na nilalaman ng tubig, ay ginagawang isang ideal na pagkain ang mga pipino para sa pamamahala ng timbang. Ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay partikular na mahalaga para sa mga individual na may diabetes dahil ang labis na timbang sa katawan ay maaaring magpalala ng insulin resistance at magpahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Ang pagsasama ng mga pipino sa mga pagkain at merienda ay maaaring makatulong sa pagkabusog at maiwasan ang sobrang pagkain na sumusuporta sa mga pagsisikap na magbawas o mapanatili ang timbang. Dagdag pa, natuklasan na ang mga pipino ay nagmo-modulate ng gut microbiota sa isang paborableng paraan. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang pagkain ng mga pipino ay maaaring magtaguyod ng paglago ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka na humahantong sa pinabuting regulasyon ng glucose. 10. Repolyo, cabbage. Isa sa pinakamahalagang katangian ng repolyo ay ang mataas na nilalaman ng glucosinolates, mga sulfur-containing compound na kapag na-breakdown sa panahon ng panunaw ay bumubuo ng biologically active na isothiocyanates at indoles. Bagamat ang mga compound na ito ay malawak na kinikilala para sa kanilang potensyal na lumaban sa kanser, may mahalaga rin silang papel sa kalusugan ng metabolismo sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress at pamamaga dalawang pangunahing nag-aambag sa insulin resistance. Isa pang game-changing na benepisyo ng repolyo para sa pamamahala ng diabetes ay nakasalalay sa kahangahangang nilalaman nitong bitamina K na nagbibigay ng humigit kumulang 85% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake. Bukod dito, ang partikular na anyo ng bitamina K na matatagpuan sa repolyo, ang phylloquinone K1, ay iniuugnay sa mas mababang panganib ng mga bali, isang kritikal na alalahanin dahil pinapataas ng diabetes ang pagiging madaling kapitan sa mga issue na may kaugnayan sa buto. Ang sakit sa puso ay nananatiling isa sa mga pinakapanganib na komplikasyon na nauugnay sa diabetes, at ang repolyo ay nagbibigay ng natural na depensa laban sa panganib na ito. Naglalaman ito ng mga phytosterol, mga plant compound na estruktural na kahawig ng kolesterol na epektibong humaharang sa pagsipsip nito sa mga bituka. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng antas ng LDL masamang kolesterol, tumutulong ang repolyo na maiwasan ang pagbuo ng plaka sa mga ugat na nagpapababa sa panganib ng atake sa puso at stroke, dalawang kondisyon na mas madalas maranasan ng mga diabetic. Ang pulang repolyo sa partikular ay isang powerhouse ng anthocyanins, isang uri ng flavonoid na responsable para sa malalim na kulay ube nito. Ang mga malalakas na antioxidant na ito ay hindi lamang nagbabawas ng pamamaga, kundi nagpapahusay din ng neurological function, isang mahalagang salik sa pamamahala ng diabetes dahil maaaring masira ng mataas na antas ng blood sugar ang mga nerve cell sa paglipas ng panahon. Ipinakita na ang mga anthocyanin ay nagpapabuti ng paningin na mahalaga para sa pag-iwas sa diabetic retinopathy. Dagdag pa, ang mga compound na ito ay nagpapakita ng mga katangiang antiviral at anti-cancer na ginagawang isa sa mga pinaka-nutritionally dense na gulay, ang pulang repolyo. 11. Zucchini. Ang zucchini na may napakababang nilalaman ng carbohydrate
ay lumalabas bilang isang ideal na pagpipilian sa dieta para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga pagkaing mataas sa carbohydrate ng zucchini tulad ng paggamit ng zucchini noodles, sa halip na tradisyonal na pasta, maaaring makabuluhang bawasan ang paggamit ng carbohydrate kaya't tumutulong sa pagpapatatag ng mga antas ng blood glucose. Ang pagpapalit na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga may issue sa insulin sensitivity o diabetes dahil nakakatulong itong maiwasan ang matatalim na pagtaas ng blood sugar. Bukod sa mababang profile ng carbohydrate nito, ang zucchini ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng mata. Ang mga antioxidant na ito ay naiipon sa retina na nagpoprotekta laban sa pinsala mula sa oxidative at nagbabawas ng panganib ng age-related macular degeneration at katarata. Ang regular na pagkonsumo ng zucchini ay maaaring mag-ambag sa pangmatagalang kalusugan ng mata, isang benepisyo na partikular na mahalaga para sa mga individual na may diabetes. Bilang karagdagan sa mga katangian nitong antioxidant, naglalaman ang zucchini ng malaking halaga ng pectin, isang uri ng soluble fiber na ipinakitang nagpapababa ng antas ng LDL cholesterol. Ang zucchini ay sagana sa bitamina B6, isang sustansya na may mahalagang papel sa metabolismo ng glucose. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na maaaring makatulong ang bitamina B6 na i-regulate ang mga antas ng blood glucose na potensyal na nag-aalok ng mga proteksyon na benepisyo laban sa mga komplikasyong nauugnay sa diabetes. Dagdag pa ang mataas na nilalaman ng tubig ng zucchini na humigit kumulang 95% ay ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa hydration. Ang wastong hydration ay mahalaga para sa mga individual na may diabetes dahil tumutulong ito sa pagpapanatili ng pinakamainam na lagkit ng dugo at sumusuporta sa function ng bato kaya't pinapadali ang mahusay na regulasyon ng mga antas ng blood sugar. 12. Kale. Ang madahong gulay na ito ay mayaman sa ilang mahahalagang sustansya na bawat isa ay may natatanging papel sa pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan at pagtulong sa pamamahala ng diabetes. Isa sa mga pinakakahangahangang katangian ng kale ay ang napakataas na nilalaman ng bitamina K. Ang pagkonsumo ng isang tasa ng hilaw na kale ay nagbibigay ng halos 7% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake. Bilang karagdagan sa bitamina K, ang kale ay isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina C na higit pa sa maraming ibang gulay. Ang mayamang konsentrasyon ng kale ng beta-carotene, isang pasimuno sa bitamina A, ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na paningin. Sinusuportahan ng beta-carotene ang integridad ng balat at immune function din na nagdaragdag ng karagdagang layer ng proteksyon laban sa mga karaniwang komplikasyon ng diabetes. Higit pa rito, ang kale ay isang mayamang pinagmumulan ng calcium na nagbibigay ng isang plant-based na alternatibo sa mga produktong gatas. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga individual na lactose intolerant o sumusunod
sa isang vegan na diyeta. Ang pagpapanatili ng matibay na buto ay mahalaga para sa lahat, kabilang ang mga may diabetes, dahil madalas silang nahaharap sa iba't ibang hamon sa pagsipsip ng sustansya. 13. Singkamas turnips. Ang singkamas na madalas na hindi napapansin kumpara sa mas sikat na mga ugat na gulay, ay ipinagmamalaki ang isang natatanging hanay ng mga benepisyo sa kalusugan, na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Ang singkamas ay isang mahusay na pinagmumulan ng bitamina C na nagbibigay ng humigit kumulang 3% ng pang-araw-araw na inirerekomendang intake bawat tasa. Bilang karagdagan sa kanilang nutrient content, naglalaman ang singkamas ng alpha-lipoic acid ALA, isang malakas na antioxidant na ipinakitang nagpapababa ng antas ng glucose, nagpapataas ng insulin sensitivity, at pumipigil sa mga pagbabagong dulot ng oxidative stress sa mga pasyenteng may diabetes. Ang ALA ay may potensyal din na bawasan ang peripheral neuropathy o autonomic neuropathy na nauugnay sa diabetes. Higit pa rito, ang singkamas ay mataas sa dietary fiber na nagbibigay ng mga 5 gramo bawat tasa. Ang kanilang natatanging kombinasyon ng mababang glycemic index, mataas na glucose, at nilalaman ng bitamina C, pagkakaroon ng alpha-lipoic acid, at malaking hibla ay nagbibigay diin sa pambihirang papel na maaaring gampanan ng singkamas sa pagsuporta sa kalusugan ng metabolismo at epektibong pamamahala ng diabetes. 14. Talong eggplants. Ang mga talong na may malalim na kulay ube at natatanging texture ay may isa sa mga pinakakilalang bentahe, ang mataas na nilalaman ng anthocyanin, partikular na ang nasunin, na nagbibigay ng kanilang katangiang kulay. Ang mga anthocyanin ay malalakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula mula sa oxidative stress. Bukod sa kanilang mga katangian bilang antioxidant, ang mga talong ay mayaman sa mga polyphenol, mga natural na plant compound na maaaring magpahusay ng insulin sensitivity at magbawas ng pagsipsip ng asukal sa digestive tract. Ang dalawahang pagkilos na ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng matatag na antas ng blood glucose. Bukod dito, ipinakita na pinipigilan ng mga talong ang mga enzyme tulad ng alpha amylase at alpha glucosidase na kasangkot sa panunaw ng carbohydrate. Sa pamamagitan ng pagpigil sa mga enzyme na ito, maaaring pabagalin ng mga talong ang pag-breakdown ng carbohydrate at pagsipsip ng glucose. Ang kanilang kombinasyon ng mga antioxidant, polyphenol, at mga katangiang pumipigil sa enzyme ay nagbibigay diin sa pambihirang papel na maaaring gampanan ng mga talong sa pagsuporta sa kalusugan ng metabolismo. 15. Sibuyas, onions. Ang mga sibuyas, isang pangkaraniwang sangkap sa mga lutuin sa buong mundo, ay nag-aalok ng mga natatanging benepisyo sa kalusugan na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng sibuyas ay ang mataas na konsentrasyon ng quercetin, isang malakas na flavonoid antioxidant. Ang quercetin ay malawakang pinag-aralan para sa mga katangiang anti-inflammatory nito at sa potensyal nitong mapahusay ang paglabas ng insulin, kaya't pinapataas ang pagkuha ng glucose ng mga selula at tumutulong sa regulasyon ng blood sugar.
Higit pa rito, ang mga sibuyas ay mayaman sa mga organosulfur compound na nag-aambag sa kanilang natatanging lasa at amoy. Ang mga compound na ito ay iniuugnay sa pinabuting insulin sensitivity na nagpapadali sa mas mahusay na pagkontrol ng blood sugar. Bukod dito, ang mga sibuyas ay isang mayamang pinagmumulan ng mga prebiotic particular na ang mga fructooligosaccharides na mga non-digestible fiber na nagsisilbing pagkain para sa mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka. Ang pagsasama ng mga sibuyas sa inyong dieta ay hindi lamang nagpapahusay sa lasa ng inyong mga pagkain, kundi nagbibigay din ng mga natatanging benepisyong pangkalusugan na ito. Ang kanilang natatanging kombinasyon ng quercetin organosulfur compounds, mababang glycemic index at prebiotic content ay nagbibigay diin sa pambihirang papel na ginagampanan ng mga sibuyas sa pagsuporta sa regulasyon ng blood sugar at pangkalahatang kalusugan sa mga individual na may diabetes. Isang mahalagang aral para sa inyo mga minamahal kong lolo, lola, tatay at nanay. Tandaan po natin na ang pagkain ay hindi lamang pampabusog ng tiyan. Ito po ay gamot at kalasag para sa ating katawan. Ang bawat gulay na ating tinalakay ay isang biyaya ng kalikasan na puno ng lakas para tulungan tayong magkaroon ng malusog at masayang pamumuhay sa ating pagtanda. Huwag po tayong matakot na subukan ang mga ito sa ating pang-araw-araw na ulam. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, sana po ay pindutin ninyo ang like button. Malaking tulong po ito para makagawa pa kami ng mga ganitong content na makabuluhan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin tanong o kung anong paksa ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod. Gusto po naming marinig ang inyong boses. At syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa aming mga pinakabagong health tips. I-share din po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong matulungan. Manatiling maalam, manatiling malusog at magkita-kita po tayo sa susunod na video.